sa panayam ni Christian Isguera kay Attorney Barry Gutierrez. Panoorin niyo po ito mga kababayan. Si Attorney Barry Gutierrez nga pala, ito yung dating spokesperson ni former Vice President Leni Robredo at naging Vice Chairman din ng Human Rights Committee. Ayon sa kanya, ay medyo kinakabahan daw siya sa nangyayaring investigasyon ngayon sa Kongreso. Pakinggan muna natin bago tayo magbigay ng konting reaction. Nung nakausap ko si Congressman Benny Abante kanina, sabi niya, hindi naman daw nila iimbitahan sina Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa dito sa investigation na ito. Senator Bato, dahil daw meron silang tinatawag na interparliamentary courtesy. Okay, what do you think of this? Well, convenient excuse yung interparliamentary courtesy. Totoo namang may ganun, pero naalala ko nung si Laila de Lima na nakaupo sa Senado ay inimbestigahan, hindi naman nila sinunod yung interparliamentary courtesy. So, feeling ko convenient na lang na excuse yun. Yung kay Pangulong Duterte, hindi ko nakikita kung bakit, dahilan kung ba't di siya iimbitahin. Hindi naman siya nakaupo kasalukuyan. Meron naman president sa mga nakaraang investigasyon na pinapatawag yung dating Pangulo. Di ba, bahala naman siya kung pupunta siya o hindi. Di ba? Si Pangulong Noynoy Aquino, di ba, pinatawag dati ng Senado, umarap naman. Diba? Tinatawag ng Kongreso, umarap naman. So, ako, sabi ko nga sa'yo parang low-hanging fruit. Kinakabahan ako na parang bare minimum lang ang ginagawa para lang masabi na, nagsagawa na kami ng investigasyon. Okay. Pero, hindi tatawagin yung mga ibang importanteng personalidad, dapat ipatawag sana. At ililimit sa very, very small segment, diba? Nung lahat ng mga namatay. Kasi, gaya ng binanggit ko kanina, di ba? Kung i-focus mo lang yan dun sa mga batang namatay, more than 100, madami, di ba? Pero kung kukumpara mo yan dun sa 6,000 na pinakamababa ng estimate ng mga namatay, maliit yun na porsyento. So, bakit yun ang i-focus? At bakit hindi sasama yung mga ibang mga personalities? Kasi clearly, ayaw din nila na maging masyadong mag-go too far. Di ba? Ayaw din nila na masyadong mabulatlat yung buong kabanata ng ating kasaysayan na yan. Diba? At lumabas talaga lahat. So, nakikita mo na, hindi masyado nakaka-encourage yung mga ganyang mga limitasyon na sineset nila para sa sarili nila na simula pa lang. Kaya nga na sinabi ko, kung ang, diba? Kung ang pinagpipilian mo, 0 tsaka piso, sige na, tatanggapin ko na yung piso kahit pa paano. para lang meron mang makuha kahit konti. But definitely, hindi ito magiging sapat, lalo na kung may mga ganyang limitasyon. Hindi bale, may ICC pa naman Ayan, para sa akin, alam nyo, nag-uumpisa pa lang naman ang investigasyon. At sa tingin ko, hahaba pa yan, tatagal pa yan. Kaya marami pang mauungkat dito. At pwedeng dumating sa punto na baka ipatawag itong mga malalaking pangalan o personalidad. Kaya abangan natin mga kababayan ang kahinatnan ng hearing na yan doon sa Kongreso. Pero kung sakali man, kung sakali lang, ipatawag man itong mga yan, sa tingin nyo, mag-a-appear pa kaya o magdi-disappear? Sa akin lang ito ito yung pagkakataon na siguro para linisin nila yung kanilang mga pangalan. Dahil kung wala naman talagang naganap na pang-aabuso ng mga panahong yon, wala dapat silang pangambahan. Hindi ba? At sigurado ako na pati ang ICC ay nagmo-monitor sa bagay na yan. At kung mapatunayan sa Kongreso na malinis naman at naging inosente ang mga yan, malay natin. Di ba? Baka tumigil na rin yung ICC sa kanilang ginagawang investigasyon. O di nakalusot na sila kaagad sa ICC. Humarap kayo sa investigasyon kung sa tingin niyo ay wala naman kayong dapat itago. Ayan, yung narinig nyo ulit sa akin, aking opinion lamang at kuro-kuro. Kanya-kanya tayong pananaw at opinion, kaya pwede rin kayong maglagay ng inyong mga comment dito sa ating comment section. Bukas po yan mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood.